2 Corinthians 8:9. Jesus is rich, yet he became poor, that through his poverty, we may become rich. Yan ay ko-confess araw-araw. Ang dami-dami. Philippians 4:19. God shall supply all my needs. Kailangan ini-emote. Kailangan ini-imagine. Ano bang gusto niyong kapalit? Ina-assign. Okay, Lord, ito yung 10 piso. Kahit 10 piso. Kahit magkano yung kaya niyong ibigay, ibibigay. Tapos i-assign niyo, Lord, ito para dun sa bahay na 4 bedrooms na may swimming pool. Pagkatapos, imagine niyo na nakatira kayo doon. Amen. Kung hindi... Yan po ang tinatawag na prosperity gospel. Name it and claim it, na kung saan ay visualization ang nananaig. So that is pseudo Christianity, because it is also the brand of the Eastern mysticism na ini-imagine mo yung isang bagay na nangyayari, call it into existence yung bagay. Of course, we don't believe that. That is not the purpose of my God shall supply all your needs according to His riches in glory. The verse was given so that hindi tayo karoon ng agam-agam. Ano ba kakainin ko bukas? Lingkod ako ng lingkod sa Panginoon. Baka wala na kakainin pamilya ko bukas. My God shall supply all your needs according to His riches in glory. That means, if God will like you to suffer for His name's sake, so be it. Hindi ibig sabihin na maganda ka para yumaman. Dami-dami sa history ng Christian Church na mahirap at namatay na mahirap, pinakain sa leon. Sa Hebrews 11, nakalagay doon yung heroes of faith na nilagari sa kitna. Bakit hindi nila nag-quote ng, my God shall supply all your needs, hindi matutuloy ang paglagari sa katawan ko? Natuloy. Ibig sabihin, mali yung pagkakaintindi nitong babaeng pastora na to. Huwag kayong magtitiwala sa pastora.